Hello mga kiring, for today's video, magkukwentuhan lang tayo, magkukwento lang ako ano mga nangyayari dito, nabubulol ako kung anong mga nangyayari dito, no, sa loob ng bahay na pinagtatrabuhan ko at sa labas sa mga kapitbahay natin, char. So for today's video, kwentuhan tayo muna tayo, no. So ito yun mga kiring, yung mga alaga ko kasi, palaki na sila ng palaki. Tapos, ayun, nagdadalaga na, ganyan, so marunong na silang magsalita na kung ano yung gusto nilang sabihin. Yung baga, kahit nakakasakit, hindi nila iniisip. Hindi ko alam kung nasa puso ba nila yon o sa isip lang yung sinasabi nila. So, for example, tulad nung isang araw, mga kairing, kinausap ng amo kong babae yung mga bata. Kasi nga, nagninegosyo kasi yung amo ko, nag-aano siya ng pagkain. Tapos, yung mga bata naman, minsan pinapatulong namin magbuhat ng mga groceries kasi nga wala pa namang extra, wala pa kaming nakuha para maging kasama ko. Para magtutulong. So ako yung naging assistant niya sa pagluluto. Pagbubuhat ng mga groceries, di ko na magawa lahat kasi nga may mga bata pa. Mag-ano pa ako ng bahay, magluluto pa sa pagkain ng mga bata, mag-ano pa ako asikaso na mailuluto niya. So, di ko na kaya. Baga, mataba lang yung katawan ko, malaki lang to. Pero iisa lang talaga to, Jai. Di talaga to mahati. So, ayun mga kairing. So, ayun, yung mga bata nagbubuhat. Yung isa kasi, yung pangalawa kong alaga, likramador yun. Mabait yun, pero di ko alam kung anong nangyari. Siguro masama yung loob niya. Tapos sabi niya, ayoko magbuhat. Ganyan, ayoko na magbuhat. So, isang beses lang siya magbuhat. Tapos, ang dami niyang sinasabi. Kasi number one reason na naisip ko bakit siya galit. Kasi nga, gusto kasi niya kumain ng tinapay na minsan 2, 3. Tapos, papalaman na ng Nutella. Itong nanay niya, yung pangalawang asawa ng boss ko, parang pinapadayet siya kasi medyo malaki na rin yung bata. Pero naintindihan ko kasi nga 11 years old pa naman. Siguro pagdating ng 13 o 14 noon, baka hihinto na rin yung kain niya ng kain siguro. Kasi yung panganay huminto na hindi na gaano nagkakain. Ayan. Tapos yung nanay, gusto isa lang kainin. Tapos Nutella yung palaman, gusto isa lang. Ay yung bata, gusto nga niya 3 o 2. Ganyan. Kaya siguro nababad trip siya. Tapos hindi siya makanakaw ng pagkain sa kusina kasi lagi kami sa kusina. Nasama ko yung nanay niya. Ayun, di makanakaw yung bata kaya siguro bad trip. Tapos sabi niya, lagi na lang may ano sa kusina, lagi na lang may trabaho sa kusina. Tapos di ko na maasikaso yung bata kaya siguro galit siya. Tapos ayun. Tapos nalaman namin nung kinausap siya ng nanay ko, sinabi daw nung bata doon sa kapitbahay na hindi daw niya gusto yung nanay niya ngayon. Kasi nga mas gusto daw niya yung kapitbahay. Kasi nga napagbibigyan siya kung anong gusto. So yun yung naiisip ko. Siguro kaya siya nagagalit kasi nga hindi siya napagbigyan ko anong gusto niyang kainin. Yung parang feeling niya, kinokontrol siya sa mga gusto niya. Kaya siguro ganyan. Higit sa lahat pagkain. Kasi nga, lagi siyang, pag nanghihingi ng pagkain niya noon, lagi ko napagbigyan. Ngayon, hindi na. Lalo pag nandyan yung nanay niya. Hindi ko naman pwedeng suwayin eh. Di ako naman yung pagbalingan no, diba? Kaya ayun. Pero pag wala, pinagbibigyan ko. Siguro nababad trip yung bata, mga kairing. Tapos ayun, naisip ko lang na ganyan pala talaga pag if ever na yung mga bata naiisip nila na hindi ko, lalo na pag naisip nila hindi ko naman yan nanay, kaya ganyan siguro. So yun lang, parang naiisip ko lang na ano kayang pakiramdam nung sabihan ka ng gano'n na di ka gusto, di ba? Parang nakakadurog ng puso. Siguro ganyan. Kasi yung bata, seryoso siya nung pagkasabi niya siguro na hindi kita gusto, mas gusto ko yung kapitbahay. Di ba? Ganyan. Tapos parang nag-iiba yung behavior niya kasi nga siguro, dahil nga dun sa pagkain, nakokontrol siya sa pagkain. Yung gusto niyang kumain, tapos parang pinapadayet siya. Syempre si bata, gutom pa yan kasi nga nagpapalaki pa yan. Yung baga, ito pa yung time na gumagalaw pa yung paglaki niya, yung tatangkad ba siya or ano ba, ganyan. Kasi yung panganay, ganyan din dati, palakain. Pero ngayon, tumigil na. Ako lang naman yung hindi tumigil sa pagkain. Hindi tumigil yung paglaki natin, no? Kaya ayun. Kaya minsan, gusto kong magtampo doon sa bata kasi parang naiisip ko, parang nag-feel ako doon sa pagpapalaki sa kanya na hindi siya naging mabuting bata na ngayon. I mean, mabait pa rin naman siya.
Pero may kasama ng may kasama ng salita, 'di ba? Siguro nga doon siya nagtampo, doon hindi na siya mapagbigyan sa pagkain siguro kasi nung kami pa lang, kung ano yung gusto niyang kainin, pinapakain ko kasi, 'di ba? Hindi ko alam kung kasalanan ko ba. Hindi ko kasi gusto pag yung time na nagugutom yung bata. Kasi lalo pag pupunta kami sa ibang bahay, sa baba or punta kami sa lula nila, tapos kain ng kain doon, parang nagtatanong sila, bakit wala ba ang pagkain sa inyo? Hindi mo ba to pinapakain? Ganyan, ganyan. Kaya ayoko ng ganyan, ayoko namang isipin na hindi naman pinapakain yung bata. Kasi pagdating sa ibang bahay, kain siya ng kain. Kaya napagbibigyan ko lagi noon kung ano yung gusto niya kasi ayaw ko rin na pupunta sa kabilang bahay tas gutom, tas manghihingi doon. 'Di ba? Ayaw rin ng boss ko ng ganun. Kaso nga lang, yun yung rule. Rule ng asawa niya ngayon. 'Di ba? Magagawa natin. Yaya lang ako eh. Susuwayin ko ba yun? 'Di ba? Kaya yun, wala akong magawa kundi sundin yung gusto ng asawa na ngayon ng boss ko na isang tinapay lang. Pero kung wala siya dito, tapos merong pagkain, binagbibigyan ko sila kahit unlimited pa yung kainin nyo basta pagdating ng bago nilang nanay. Pag sinabing isa-isa lang, di ba? Kaya yun, nahirapan din ako kasi nga naawa ako dun sa bata. Pero naiinis ako at parang nagtatampo ako kung bakit ganun na yung behavior niya. Tapos hindi na agad nakikinig pag pinagsabihan. Kasi alam ko kasi sa lahat ng mga alaga ko, siya yung pinakamabait noon. Hindi ko lang maintindihan bakit nagbago ngayon. Siguro nga dahil sa pangyayari dito sa paligid na parang nabaliwala na siya. Tapos lagi pa akong busy. Hindi na tulad noon na maglalaro kami mga bata. Tapos hindi na rin tulad noon na pinapasyal sila ng tatay nila, binibilhan ko nung gusto, 'di ba? Ngayon kasi limited na lang yung mga nangyayari noon at mga nangyayari ngayon. Hindi na nagagawa lahat. Hindi na sila naipasyal para maglaro, hindi na sila nabilhan ng madaming damit, hindi na sila nabilhan ng maraming laruan, hindi na sila nakapagkain sa labas, di tulad noon na almost every other day sila lumalabas para kumain sa labas. Yun yung namimiss siguro ng mga bata. Tapos, makapag-McDo lang sila pag every Friday kasama yung lola nila kasi nililibre sila dun sa lula sa kabila. Pero siguro napapansin ng mga bata na parang na out of place na sila. Lalo pag malaki na sila, parang napapansin siguro nila na parang lagi na lang yung asawa mo, kaming mga anak mo, parang wala na. Ganyan din siguro. Kaso nga lang, wala tayong magawa. Ganun talaga. Kailangang tanggapin. Kaso nga lang, mabata pa sila. Hindi pa nila gaanong maintindihan. Kaya parang naguguluhan yung isip at puso ko. Anong gagawin ko? Pagbibigyan ko ba yung mga bata? Kasi naawa din ako pag gutom. O susundin ko yung asawa ngayon ng boss ko. 'Di ba? Nirespeto ko naman siya kasi asawa siya ng boss ko. Pero minsan nagtatampo din ako lalo pag pinagkaitan yung mga bata sa gusto nilang kainin kasi nga ayaw na ayaw ko nga yung mga batang nagugutom. 'Di ba? Kaya naguguluhan ako mga kairing, ano bang gagawin ko dito eh? Kahirap naman mamili sa dalawang to.